Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang lumalang na daigdig na amin pong kinatatayuan. Ikaw ang may lalang ng araw na nagbibigay sa amin ng liwanag, ng mga bituin, pati ng karagatan, at lupa na aming kinatatayuan. Higit sa lahat, ikaw po ang lumalang sa amin, Panginoon. Ikaw ang pinagmumulan ng aming hina, ikaw din po ang aming buhay. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga kaloob na biyaya na patuloy niyo pong binibigay sa amin. Ganyan din po sa mga pagsubok na aming pong nararanasan na lalo po nagpapatupad sa bawat isa sa amin. Sa mga nakikita po namin at nababalitaan sa aming paligid, sa mga dumarating na kalamidad sa aming pong bansa, kami po'y patuloy na nagtitiwala sa iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Alam namin, Panginoon, na ikaw po ang siyang may control ng lahat. Kaya po sa pagninilay namin ng iyong mga salita, turuan niyo po kami mas lalong lumalim ang pagtitiwala namin sa iyo, Panginoon. Mas maunawaan pa namin, Panginoon, ang kahulugan ng iyong mga salita. Patawarin kami kung dumarating kami sa mga panahon ng aming pag-aagal-agal at pananalig. Sabi mo sa iyong salita, Panginoon, na bibigyan niyo po ng gantimpala ang mga lingkod mo na sa iyong huling pagbabalik ay tapat pa rin na naglilingkod sa iyong bukasan. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na sa gabing ito, muli ay mas maging palawak ang pagkakaunawa namin sa iyo at mas lalo pang patuto ang aming mga puso na ipagkatiwala sa iyo anuman ang aming mga problema, higit sa lahat ng aming buhay. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at salamat sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
kaligayahan na ito po'y buksan sa Ebanghelyo po ng ating Panginoon ayon kay San Marcos, Kabanatang 13, talatang 24 hanggang 32. Let's take our reading to the Gospel of the Lord according to St. Mark chapter 13, verse 24 to 32. Subalit sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, pagdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos makikita nila ang anak ng tao na nasa ulap, may dakilang kapangyarihan at karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig upang tipunin ang mga ito ang mga hinirang ng Diyos. Unawain niyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisibol na ang mga sanga nito at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang pag-araw. Kaya hindi naman kapag nakita ninyo ang mga nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating. Siya'y halos narito na. Tandaan niyo, magaganap ang lahat ng ito bago lumipas ang kasalukuyang sa aking lahi. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Ngunit walang nakakaalam ng araw o ng oras na iyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam dito. Mga minamahal kong magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinoy ka na, maraming Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang pagkakabasa po ng kanyang salita. Praise God. Pwede na po kayong magsiupo sa presensya ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang ating pong pag-aaralan ay ang mga paboritong paksa po ng mga kapatid natin sa ibang congregation. Yung mga sign of the end times, mga kapatid. Pero hindi natin ito pag-uusapan dahil nalalapit na ang katapusan ng daigdig. Kundi dahil po ang ating pong liturgical calendar ay nagtatapos na po sa cycle ng pag-aaral po sa Gospel of Mark, mga kapatid. Tinatawag din po ito na little apocrypha, no? Yung huling pagdating ng Panginoon, mga kapatid. Although ito pong readings na ito pong pagbasa natin ito ngayong gabi ito, mga kapatid, kung minsan sa ibang mga listener, para bang medyo depressing siya pakinggan kasi isipin mo ba naman, hindi na liwanag ang araw, hindi magbibigay ng liwanag ang buwan at malalaglag ang mga bituin. Siyempre, nakakatakot yun, mga kapatid. Pero kung titingnan po natin maigi, ang gospel na ito ni Mark ay punong-puno po siya ng mga symbolic language. So, gumagamit po siya ng mga pananalita para ipaunawa sa mga tao kung ano yung magiging katulad ng pagbabalik po ng ating Panginoon o ng muling pagdating po ng ating Panginoon. So, tinatawag po ito na little apocalypse, mga kapatid. Sa Greek word, ang ibig kong sabihin ay end of the times, katapusan ng isang saling lahi, mga kapatid. Ito pong apocryphal teaching na ito ay hinango po sa Book of Daniel. Yan po ang ating magiging first reading sa darating po na linggo sa unang pagbasa po sa Book of Daniel. Makikita kasi natin dito yung vision ng propetang si Daniel ay talaga namang nakapanhihindig. Nakakita siya ng mga symbolic, ng mga beast, ng mga bagay na mahirap ipaliwanag in terms of human language, mga kapatid. Makakita siya ng isang figure na makapangyarihan, makakapanaginip siya ng mga halimaw na duduro o sasakop sa kanya pong bayan, mga kapatid. Now, dito po, kinuha ng evangelistang si San Marcos, mga kapatid,
yung mga particular terms na binitawan po ng ating Panginoon. So para po maunawaan natin ang Gospel of Mark, ang sinusulatan niya po kasi ay ang mga early believers o yung mga naunang Kristiyano, pati na rin po yung mga Roman Christian na na-convert na rin po sa pananampalataya po sa ating Panginoon. Kung nung una, sila po yung umuusig sa mga disciples at sa mga tagasunod po ng Panginoon, dumating din yung panahon na sila po ay nanampalataya na rin sa Panginoon. At sila naman po ngayon ang umaharap sa era na sila na po yung pine-persecute, mga kapatid. At umaharap na po sila ngayon sa execution. Now, Mark is writing this gospel para sila po ay palakasin ang kanilang loob. Amen? Ang ganito pong klase ng mga teaching o ganito pong klase ng pagpapahayag ay hindi po para takutin yung church, hindi po para takutin yung mga listeners, mga kapatid, kundi upang ipaalala sa mga mananampalataya na kahit gaano kahirap ang persecution na nararanasan, ang pagtuunan nyo ng pansin ay ang pangako ng Panginoon na kapag nangyayari na yung mga bagay na yan, tandaan nyo, malapit na akong dumating. Amen? Para hindi po mawala ng pag-asa yung mga mananampalataya na bakit ganoon? Sabi ng Lord, hindi mamamatay ang lahing mo, ay namatay na lahat ng disciples, namatay na yung mga apostol, pero wala pa siya. Pero meron po tayong kasagutan dyan, mga kapatid, kung bakit hanggang ngayon na hindi pa rin po bumabalik o hindi pa rin po tinutupad ng Panginoon yung kanyang pangako ng muling pagbabalik. Amen? Now, ito pong gospel na ito ay meron pong mga apocryphal literature, mga kapatid. At kailangan po natin na pangunawa, malawak na pangunawa. So, dito mo, gumagamit po ito pong si Marcos o si Mark ng mga symbolic language, mga kapatid. So, para maunawaan mo ang patungkol po sa Diyos, kailangan mo rin po ng kahit papaano kaalaman pagdating po sa astronomy, sa galaw ng mga bituin, sa galaw ng mga planeta. Amen? Noon kasi, nung kanilang pong kapanahunan, hindi pa nila nauunawaan yung mga tinatawag na solar eclipse, lunar eclipse, na kung saan ang araw po ay natatakpan po ng anino ng buwan. So meron pong mga ganong phenomena, meron pong mga naitala na ganong kasaysayan, mga kapatid. Pero meron din po itong mensahe ipinapaabot sa mga tao. In fact, nung ako po ay nag-aaral po ng isang subject, physical science, meron po kami isang paksa doon. Ang natatanda ko sa akin, professor, na kapag ang araw ay masyadong malapit sa ating pong daigdig, kung di ako nagkakamali na, may kinalaman siya kung bakit nagkakaroon ng high tide at low tide. Ganon po yun. Kasi po, ang ikot po ng ating daigdig, di naman siya pare-parehas ng lapit at layo. Pero hindi pwedeng masyadong malapit sa araw at hindi rin naman pwedeng masyadong malayo. Kasi itutulak niya yung tubig. Mapupunta sa ibang bahagi po ng ating daigdig. Kaya napaka-talino ng Diyos na tayo po ay inilagay sa isang pwesto na hindi naman tayo malulunod. Amen, mga kapatid. Now, kung uunawain po natin yung pagkakalagay ng mga planeta, talagang kahit sinong mga dalubhasa at matatalinong tao, ina-admit nila na talagang merong isang creator na napaka-genius na inalay niya sa tama ang pagkakasunod-sunod ng planeta. Na hindi tayo bumabangga sa axis ng ibang planet, diba? Hindi tayo sumasalpok sa ibang planeta. Meron tayo kanya-kanyang axis na iniikutan. Pero yung mga tao noong unang panahon, hindi nila yan nauunawaan kasi ang pagkakaunawa nila
ang sentro ng kalawakan ay ang daigdig o ang earth. Ang pagkakaunawa nila noon, sun ang umiikot sa atin. Pero paglipas ng panahon, ay napatunayan na tayo po ang nagre-revolve around the sun. Tayo po ang umiikot sa araw. Now, meron pong ilang pag-aaral na sabi ng mga expert, ang araw po ay tatagal na 5 billion years. According to their research, mga kapatid, na sabi nila 5 billion years, and then after sobrang init niya, siguro pagdating ng mga pabago-bagong mga temperatura sa cosmic, sa mga, nakakalimutan kayo mga terms, mga gusto ng astronomical terms, sa mga pagbabago-bago, bigla siyang iinit ng napakainit at pakupuluin niya ang tubig sa ating pong daigdig hanggang umutok na lang ito at madami ang ibang planeta kasama na po ang ating planet at ito ay malilisolve. Pero 500 billion years pa yun, mga kapatid. Hindi natin alam kung aabutin nga tayo ng 100 years old. Yun, billion years. Yun yung explanation nila. Now, meron din pong mga nagsasabi na mga astronomers, mga kapatid, na meron pa pong isang uri ng sun, ng araw, mga kapatid, na nahagip ang tinatawag nilang Hubble Telescope na 5 times larger sa ating pong araw. Pero, million light years naman ang layo. Alam niyo yung light years? Para makarating ka sa isang planeta o sa isang, ano kasi yan eh, milyon ang layo, mga kapatid. Kumbaga, para marating mo ang isang planet, kailangan baby ka pa lang, naglalakbay ka na. Ganun po, kasi million light years. So itong araw na ito na nahagip daw ng Hubble Telescope ay sobrang init na 5 times mas mainit kaysa po sa araw na meron tayo. Isipin nyo, hindi tayo ipinesti ng Diyos doon. Kasi ilalagay niya tayo doon, hindi sayang naman yung lotion natin. Hindi tatala, mga kapatid. Di ba? Dito pa nga lang pag lumabas ka ng tanghaling tapat, tapos kung pwede ka lang matutunaw ka na sa sobrang init. Amen? Kaya po, kung papakinggan in a literary way, yung pagsasalita ng Panginoon, talagang nakakatakot, mga kapatid. Amen po. Isipin nyo, yung araw na ginagalang ng ibang lahi. Kasi sa kanila, yung ibang nation, yung ibang lalaki kasi ang sinasamba nila, yung araw. Pero sabi ng Panginoon, darating ang panahon na yung araw na kinikilala ninyong makapangyarihan ay hindi na magbibig ng liwanag. Kaya nga po, yung mga Aztec people, sinasamba nila yung araw, libu-libong buhay ng tao ang kanilang kinikitin at pinapatay para paagusin yung dugo. Kasi sinasamba nila yung araw. Alam nila, pag hindi nagbigay ng liwanag ang araw, wala silang makukuhang harvest. Sabi ng Lord, yung mga constellations na yan, yung mga bituin na inaaral ninyo ng mga astrologers, na ibinabase ninyo ang inyong kinabukasan, ang inyong future sa galaw ng mga bituin, darating ang panahon na yan ay mahuhulog, maglalagpakan ang mga bituin na yan. Pero alam niyo ba, ang mga bituin ay mas malaki pa po sa ating planeta. Amen? Saan ka susuot para magtago? Amen? Na yung buwan na yan, darating ang panahon, hindi na masisinagan ang kanyang liwanag. Nakakatakot po, di ba? Kaya hindi mo pwedeng iasa sa mga planeta, sa araw, sa bituin, ang iyong buhay. Kasi yan ay nilikha din ng Diyos. Talagang bandang huli, sa Diyos ka susurrender. Makikita mo pagdating ng panahon sa kanyang huling pagbabalik, sakay siya ng ulap, na under niya ang lahat ng kontrol, pati ang kalikasan, bagyo, lahat ng ihip ng hangin,
Ang Diyos po ang sinusunod. Kaya, sa Kanya ka dapat magtiwala, sa Kanya mo dapat ilagak ang iyong buhay. Amen? Kita niyo ho sa mga balita, tatlo-tatlong bagyo ang sabay-sabay na dumadalaw. Ayon daw po sa kanilang mga pag-aaral, hindi pa yan nangyayari mula 1950s yata. Ngayon lang uli nangyari na tatlo-tatlong bagyo ang magkakasunod. At kita nyo naman, although merong ilang parte sa Tugigaraw na talagang malakas yung bagyo, pero diba, sa atin ngayon, no, kita nyo, nawa naman, di ba? Hindi naman natin masyadong ramdam na may bagyo. Di ba po? Parang baliktad pa nga eh. The more na ina-announce, parang hindi mo tuloy ramdam. Minsan tuloy, pag di mo ina-announce, tapos ano lang yung parang sasabihin lang na hanging habagat, yung ulan lang, yung patuloy yung parang akala mo, bagyo eh. Di ba po mga kapatid, kung kailan hindi kansilado yung mga pasok. So imagine niyo po, na yung gusto ipahatid ni Mark sa gospel na ito, na magkakaroon ng pagbabago. Pero hindi magbabago yung pangako ng Panginoon na siya po ay darating upang iligtas ang mga tao na naging tapat sa kanilang mga pananampalataya. Amen? Now, again, yan po ay mga symbolic language, mga kapatid. Siyempre, hindi naman natin gugustuhin na mahulugan tayo ng araw. Hindi natin gugustuhin na malaglagan tayo ng mga bituin. Pero alam niyo po, may mga pangyayari sa ating buhay na may mga bumabagsak sa ating pong paligid. Diba? Ang ekonomiya bumabagsak. Ang presyo ng bigas, tumataas. Walang permanent pabago-bago talaga mga kapatid. Iba-iba yung economic status, nawawalan ka ng trabaho, o kaya yung love life mo, nabibigo ka, at para sa iba, yun ay sign na ng katapusan ng kanilang mga daigdig, mga kapatid. Pero tatandaan po natin na in the midst of chaos, mga kapatid, create na ng Diyos in orderly form yung tinatawag po na cosmos. Ang cosmos po, mga kapatid, according po sa dictionary, ito po yung ating kalawakan o universe. Cosmos is a word that often means the universe and usually implies an orderly or harmonious universe. Ibig sabihin, ang ibig ko po sabihin, kahit na may mga pagbabagong nagaganap sa ating pong paligid, di ba? May mga binabalita yung mga scientists na may mga nag-uupugang mga asteroids, may mga black hole na humihigop ng ibang planeta. Pero, ang Diyos, talagang design niya na yun. Amen? Kagaya ng sinasabi ko sa inyo kanina, na i-design ng Diyos na hindi tayo masyadong malapit o malayo sa araw kasi pwede tayong malungkot. Kung hindi naman puputok ang liwanag ng araw, tayo ay mamamatay sa sobrang lamig dahil mag-iyelo po ang ating daigdig. Isipin niyo po, ang pinakamalamig na lugar sa bansa, sa daigdig na ito ay yung lugar po ng Yakutsk. Hindi Yakuza, Yakutsk na nasa bansa po ng Russia. Napakalamig. Na to the point na kapag ikaw ay babiyahe gamit ang sasakyan, kunyari gagamitin mo ngayon, dapat, o gagamitin mo bukas dapat, ngayon pa lang, pinapakita mo na yung makina. Kasi sobrang lamig, hindi iinit yung makina kung the same day ka magbubukas ng makina. At kapag ikaw ay nagsampay ng damit mo, wala pang ilang minuto, titigas na agad yung damit mo. Kaya po, yung kanila pong mga suot, sobrang kakapal. At hindi pwedeng iwan yung mata mo na na-expose sa lamig
kasi titigas yung mga tagupak ng iyong mata. Ganun po kahirap tumira sa lugar ng yakos. Hindi pwedeng maging ganun ang lahat ng parte ng daigdig. Although kita nyo, nagaganap na ang sinasabi sa ilang bahagi ng kasulatan. Sinong makapagsasabi na ngayon ang disyerto ay inuulan na ng niebe? May yelo na ang disyerto. Yung isang bahagi ng, I think, Euphrates River, na ang tagal-tagal ng dinadaanan ng mga mamalakal ngayon ay napupuno. Yan ay isa po sa mga senyales na nalalapit na po ang pagdating ng Panginoon. Yan ay paglalabanan ng iba't ibang bansa, mga kapatid, yung parte na yan sa Mediterranean, mga kapatid. Napakarami pong mga nagaganap na pagbabago na ating pong nasasaksihan. Pero sa totoo lang po, wala nang bago doon kasi sinabi na po yan ng Panginoon. Na pupula na parang dugo ang araw, ang buwan. Yan po ay nakita na sa Australia. Ilang ulit na nakita parang dumudugo ang araw. Ngayon, may mga picture ngayon, ang kalangitan, mapula, parang dugo. Nakakatakot sa iba, pero sa mga taong nagtitiwala sa Diyos, walang dapat katakot. Kasi ang Diyos natin ang may kontrol ng lahat ng bagay. Amen po, mga kapatid. Now, kung ang Diyos ang may kontrol ng mga araw, ng planeta, edi dapat po, mas lalo natin ipagkatiwala sa Kanya ang ating buhay. Nang sa gayon, hindi po tayo matakot. Isipin niyo ho, sa gitna ng mga nakakatakot na pangyayari yun, maglalapit-lapit ang mga bansa. Pag binasa niyo kasi itong Mark 13, ito po yung tinatawag na Olivet Discourse. Ito po yung mangyayari sa Israel na yung kalapastanganan ng walang pangalawa. Ibig sabihin, hindi na pwedeng mahulit kasi grabe po yung suffering na pagdaraanan. Kailangan mangyari sa maikling panahon. Pero isipin niyo po, sa kabila po ng ganung mga pangyayari, mga nakakatakot, mga nakahihindig, nakapangingilabot ng mga pangyayari, pero sa kabila nun, ang pangako ng Panginoon, babalik ako. Yun po yung ating tatandaan. Di ba sinabi naman po yan sa Psalm 91, makikita mo ang mga patay, libo-libo, pero iingatan ka ng Diyos. Amen po? So, tandaan po natin na ang Diyos po ang may kontrol ng lahat ng bagay sa daigdig na ito. Alam niya po yan. Hindi siya bingi, hindi siya natutulog. Yan po ay talagang nakatakdang nangyari. Amen, mga kapatid. Sabi nga po ni Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, we know that all things work for the good for those who love Him. Ang lahat ng nagaganap na nangyayari, alam natin sa ikabubuti para sa lahat ng nagtitiwala at nagmamahal sa Diyos. So tandaan po natin yung pangakong iyon ng ating pong Panginoon. Amen? So binibigyan niya po ng assurance ang mga disciple. Bakit niya po yun sinasabi? Sapagkat siya po ay nalalapit na bumalik sa Ama. Pero bago yun, pagdaranas muna siya ng katakot-takot na kapighatian hanggang kamatayan. Pero dapat ang makita ng mga disciples, hindi yung nakakatakot na siya'y pinatay, na siya'y pinahirapan. Ang dapat makita ng mga disciples ay yung pangako ng Panginoon na babalikan ko kayo. Ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Lakasan niyo ang inyong mga loob. Amen, mga kapatid? So, sinasabi po ng Lord, kung paano ninyong nakikita ang umuusbong ang mga sanga at ito ay nagkakadahon na, alam niyo na tapos na yung season ng taglagas. Mga ba sa English yung taglagas? Ano ba? Autumn ba yun? Autumn, di ba? Alam niyo na muling may sisibol na mga panibagong bunga. Katulad din po ng ating buhay na minsan bumabagsak tayo,
Yung mga fallen leaves, mga nalalaglag na dahon, parang buhay natin eh, nalulugi, natatalo minsan, sa sugal. Diba? Hindi ka naman laging yung parang laging umaayon sa iyo yung mga nangyayari sa buhay eh. Pero kailangan mo i-survive kasi kagaya nga po ng gospel ng nakaraan yung first reading ng nakaraan, yung babaeng balo. Diba? Sabi ng propeta sa kanya, ipagluto mo naman ako ng tinapay. Sabi naman ng babae, alam lang yung Diyos na last na namin niya. Pero nagtiwala pa rin siya kasi ganun din naman eh. Kung ipagdamot niya, wala rin naman silang kakainin eh. Pero kung magtitiwala siya doon sa sinabi ng propeta, baka sakali at ano po ang nangyari. Hanggang sa dumating yung panahon na pumatak na uli ang ulan, hindi sila naubusan ng harina at lana. Sabi ng propeta sa kanila, your barrel will never run empty. So, kailangan mong i-survive yung season na yun. Pag tayo po ay nakakaranas po ng sobrang hirap, di ba po? Kasi lalo na po sa panahon natin ngayon, kahit po ako, aminin ko, dumarating din ako sa mga panahon na para bang minsan ayoko nang mag-full time. Ang iniisip ko, kailangan ko na siguro talagang mag-sideline kasi dalawa na yung anak ko. The more po ako nag-iisip ng ganun, kung kailan ako nag-iisip na mag-focus na uli sa negosyo, mag-sideline ng Grab or ng Joyride or ng Lalamove or ng Move It. Diba? Pag wala akong ayaw, kailangan ko sumideline. Humihingi ako kay Lord ng pagkakakitaan eh. Ang binigay sa akin, another responsibility. Kung kailan ako medyo parang nag-lay low sa pagpunta-punta sa gawain. Ganun talaga yun eh. Kailan parang tatakas ka na, bigla kang bigla kang tatawagin uli pabalik. Kagaya po nung Tuesday, merong General Assembly formation sa Amben, hindi po ako pumunta kasi naghahapit ako ng pambayad po sa field trip ng aking anak. Kasi field trip na next week, hindi pa nakakabayad. 3-5 po yung silang mag-ina. E di syempre, wala naman silang ibang hihingian. Alam naman sa ibang tatay sila humingi. E di syempre, kailangan ko dumiskarte para yung deliver ko ng washing machine kasi yun yung negosyo. E biglang tawag na po sa akin si Brother Sani. Punta ka dito, hinahanap ka ni Brother Lee. Sabi ko, bakit po? Kasi ikaw na ang DIC. Wala akong kaalam. Hindi parang may nagbulong, parang may nag-endorse siya. Si ano po, sir, si Brother Mark, masipag yun. Sabi naman, masipag wala ka dito eh. Kasi nga nag-deliver nga ako eh. Hindi, nagpakita na po ako, dumating ako, halos patapos na yung bus. Sabi niya, ngayon ka lang dumating. Sabi ko po sir, kasi humahapit ako ng delivery kasi kailangan ko nga ng pambayad sa pang-field trip ng aking anak. Alam mo na ba ang reason bakit kita pinapahanap? Alam ko na po na natimbrehan ko. Iniisip-isip ko parang, parang hindi ko alam kung masaya ako o malulungkot ako. Kasi yung isip ko nga, nandun na sa mga delivery. Kaya tuloy kapag may mga meeting sa mga yun, di ako nakakapunta kasi yun nga, yung hinahabol ko yung kita. Ang hinihingi ko sa Lord, another income Ang binigay sa akin, trabaho. Diba? Pinapaalala lang sa akin ng Panginoon na lingkod kita hindi ko kayo pababayaan sa inyong pangangailangan. Diba parang kaya ako nag-iisip ng gano'n. Dahil yung asawa ko medyo pino-question na rin yung aking calling. Ayoko naman ng gano'n. Pino-question yung aking paglilingkod. Gawa nung mga last na buwan, itong October talagang share ko lang, medyo nag-struggle ako kasi
Akala ko dati pag nakapanganak na yung asawa mo, okay na yun, hindi pala. Nagkakasakit yung mga anak, nagkasakit yung aking panganay, grabe, talagang hindi bumubupa yung lagnat niya, talagang 39.9 lagi. Kahit parang hindi na siya pinapalaban ng antibiotic. Hanggang nag-decide na kami na dalahin na sa ospital. Inabot ng 5 araw. Alam niyo, sa 5 araw na yun, inabot agad yung bill namin ng 51,000. Parang sa ito siguro, maliit lang yun, pero sa katulad namin, parang ang laki na nun eh. Tatapat pa na sunod-sunod yung mga bayarin. Talagang simog kaming mag-asawa. Yung ipon namin, simog talaga. Tapos ang hayo ko, nung week na yon, isa lang. Sabi ng asawa ko, hayo ka pa ba? Sabi ko naman, isa na nga lang hayo ko. Hindi ko pa pupuntahan. Kasi isla pa yun. Sabi niya, wag na, samahan mo na lang kami. Ang iniisip ko naman, kahit naman nandoon ako sa hospital, hindi ko naman mapapagaling yung anak ko. Although pwede ko siya ipag-pray, pero nasa will ng Panginoon yun. Kaya sabi ko, hayaan mo muna akong maglingkod kasi kung lagi na lang akong hindi hanghayo dahil nagkakasakit ang anak natin, laging magkakasakit yan. Kasi iisipin ng kaaway, yan pala kainaan mo yung anak mo. Kaya humayo pa rin po kahit malayo. Pagdating ko po dun sa outreach, hindi pa ako nagsabi na ang aking problema pinagdaraan. Ayoko kasi ng ganun. Pag di mo naman topic, tapos i-share mo. Diba? Hindi ako nagsabi ng kung ano. Basta kung ano lang yung focus ng aking topic. Ayun po, ibinigyan na po ako ng love gift. Sabihin ko ba, 1,000. 1,000 po. Pero maya-maya, may lalaking lumapit sa akin, inabutan ako ng another na biyaya, 1,000 ulit. Sabi ko, brother, salamat kasi kailangan ko talaga eh. Sabi niya, bakit? Kasi yung anak ko nasa hospital, yan, laki ng bill namin, 51,000. May 2K na ako, 49,000 na lang. Di ba, mga kapatid? Kaya sabi ko sa asawa ko, kita mo, hindi ako humayo. Sayang din yun, makakatulong din sa akin. At may mga ginamit din ang Panginoon. Sabi ko sa asawa ko, kung wala ako sa gawain, mahihirapan tayo. Di ba? Iba pa rin talaga yung naglilingkod ka sa Panginoon eh. May mga tao hindi mo ine-expect. Yung ine-expect mo, yun pa yung tatangi. Yung hindi mo tuloy ine-expect, yun pa yung makakatulong. Kaya nakalabas po kami ng ospital. Tapos wala pang 1 week, yung bunso ko naman, nahawa. Yung panganay ko, nagkaroon po siya ng acute bronchitis, medyo mahina yung bata. Sumunod yung pangalawa ko naman, inubo rin, tsaka sinipon, halos 1 linggo, nilalaglag na rin. Wala na kaming pang-hospital eh. Talagang dinaan na talaga sa panalangin matindi. Ayun, gumaling naman. In the middle of chaos, ang Panginoon, yung kanya pong provision, nandun na eh. Magtitiwala ka na lang talaga sa Kanya. Sabi ko nga sa aking asawa, siguro kaya nangyayari to, kasi hindi tayo totally nagtatrust sa Kanya eh. Pag nagkakasakit yung anak natin, pinipilit niya ako na ipatawas. Isipin mo, preacher ako, tapos yung anak ko ipapatawas. Kasi nga, pinahilot na, may lagnat pa rin, ano pa ba yun? Pina-hospital na, pina-check up na, hindi pa rin nawawala yung lagnat. Sabi, baka hindi na pa, baka elemento na to. Kasi ilan na yung nagsasabi sa amin na yung bahay namin, na may malaking, bahay kasi namin, ang laki-laki ng bintana. Ewan ko ba naman sa inupakan namin, bakit gano'n yun? Pag nag-uhubad tuloy ako, feeling ko may nakatingin sa akin, may nagbibihis. Napakalahi kasi ng bintana, tapos ang katapat ay puno. Yun yung mga sabi-sabi ng mga nakapaligid o mga matatanda sa lugar natin. Kaya tuloy, kahit nasa ospital na, yung nanay ko, yung asawa ko, may patawas na natin, baka mamaya. Bahala ka kayo.
Di gumaling. Tapos after 1 week, ayun na naman, sabi ko, nakikita mo talaga. Kaya paulit-ulit yan, hindi tayo totally nagtitiwala sa Diyos. Amen. Kasi kung talagang totally nagtitiwala tayo sa Diyos, hindi ka lalapit sa mga medium, sa mga spiritista. Kasi sinabi na yan sa Book of Deuteronomy, huwag kang makikipag-usap sa mga espiritu ng mga namatay na. Diba? Yung mga pinapatak-patak na kandila. Kasi hindi yan totoong papagalingin ka. Kaya nilaglag na naman yung anak ko, tsaka yung aso. Talagang sabi, hindi ko papayagan ipatawa siya. Kaliit-liit, may putok na. Kaya ayun po, nung naliwanagan yung aking may bahay, patungkol po sa mga ganong mga practices, pinatunayan naman sa kanya ng Diyos na kapag totally inumit namin yung aming buhay paglilingkod sa Kanya, sa Diyos na aming pinaglilingkuran, siya na ang bahala sa aming mga anak, sa aming pamilya. Amen, mga kapatid. Now, dito po sa mga nangyayari ito sa gospel, mga kapatid, meron po tayong 3 bagay na dapat tandaan. Unang-una po, yung spiritual preparedness. Kailangan po nating maging vigilant palagi. Sinabi naman po ng Panginoon na tayo po ay maging mapagbantay. Amen? Ang kaaway kasi hanggat maaari kumikilo siya para makapandin lang, makapanakot, at mapanlamig yung pananampalataya ng mga believers. Kaya kailangan po talaga natin na aware tayo Kailangan po natin na bantayan palagi ang ating sarili. Hindi tayo pwedeng maging kampante. Kagaya po sa panahon natin ngayon, sa mga paligid natin ngayon, ang daming mga binabalitang mga pinapatay, kinikidnap, mga bagyo na nagaganap. Hindi mo na alam kung ano pa bang lugar ang safe. Talagang nasa piling na ng Panginoon ang kaligtasan natin. Amen? Minsan magtataas ka ng kamay. Pag dilat mo, yung bag mo, nawala na. Yung pala, may tirador din pala sa paligid. Di ba kailangan mo maging aware Amen po? Minsan, pag uwi mo, biglang mayroong mga masasamang loob na gagawa ng masama. Kaya kung yung talagang pag-iingat, yung divine protection, ay hinihingi talaga dapat natin sa Panginoon. And another thing, ay yung kahalagahan po ng pagkakaunawa natin sa scripture o sa salita po ng Diyos. Kasi kapag alam po natin ang Word of God, hindi ka matatakot sa mga nagaganap sa kapaligiran. Hindi ka matatakot kapag ang araw ay hindi na lumiwanag, ang buwan ay hindi na ang araw ay hindi na sumikat, ang buwan ay hindi na nagbigay ng liwanag, ang bituin ay nahulog. Pero alam niyo po, ang tinutukoy po talaga dyan ay yung mga kapangyarihan ng mundo na ito, yung mga bituin, yung mga kinikilala nilang emperador, yung mga kinikilala nilang mga sikat na tao, na mga makapangyarihan. Darating yung panahon na yung mga bituin yon ay malalaglag. Yung mga rulers na yon ay mawawala. Kita niyo po si Alexander the Great, napakagaling na leader, napakaraming bansa ang kanyang pong nalupig, ang dami niyang pinatay sa pamamagitan ng espada. Pero alam niyo, ang papatay lang pala kay Alexander the Great ay tusok ng lamok dahil namatay siya sa malaria. Isipin niyo yung mga hinahangaan ng daigdig na ito, darating yung panahon, babagsak. Yung araw, yung mga bituin, kasi po yung mga naniniwala sa mga constellations, sa mga zodiac signs, ikaw ano ka ba? Gemini ka ba? Ikaw ano ka ba? Sagittarius? Diba? Ikaw ano ka? Cancer? Ito naman, Goiter. Diba? May mga tao talagang inaasa nila yung kanilang kapalaran sa sa kanilang mga bituin.
ba? Yung basa ng bituin. Pero sabi ng Panginoon, darating yung panahon, yung mga inaasahan, yung mga hula na yan, ay walang magagawa. Amen? Pati yung buwan, yung araw, talagang ang matitira at tatayo na makikita ng lahat ay ang pagbabalik ng Panginoon. Nakontrol niya ang lahat at siya ay kikilalanin hari at tagapagligtas ng mga tao sa kanyang lubos na nagtitira. Kaya po ang dapat po natin panatilihin. Another thing is the hope and assurance of the Lord. Pag-asa po. Kahit gaano pa po kahirap, kahit gaano pa po katindi yung mga pag-uusig. Kasi part naman po talaga yun ng ating pong paglilingkod, hindi po yan mawawala. Yun din po ang nagpamatatag sa atin. Ang wag na wag po mawawala sa atin ay yung pag-asa. Amen? Yung galing sa pag-preach, yung galing sa pag-i-interpret, pwedeng mawala. Darating ang panahon, hindi na kailangan. Pero yung pag-asa natin sa huling pagbabalik ng Panginoon, yun po ang hindi dapat mawala. Alam niyo po ang sabi ni Apostol Pedro kung bakit hindi pa tinutupad ng Panginoon yung kanyang pagbabalik, sapagkat binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat ng tao na makapagsisi sa kanilang mga kasalanan. At kapag lahat ng tao ay nakarinig na po ng gospel, tsaka po darating ang Panginoon upang hukuman ang sanlibutan ito. Amen? Tayo po ay magsitayo sa kanyang presensya. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming tanggulan. Ikaw ang aming muog na matatakbuhan. Ikaw po ang aming kalakasan. Kalasag ka namin sa lahat ng palaso ng kaaway. Kung may mga nagaganap ng mga kalamidad, digmaan, taggutom, kahirapan sa aming paligid, alam namin, Panginoon, na ang mga lingkod mong tapat ay hindi niyo pababayaan. Matibay kang buo at tagapagligtas, Diyos na sa akin nag-iingat, tagapagtanggol ang kalasan.
paparang ang langit at lupa. Ngunit ang iyong mga salita ay mananatili pakailanman. Kaya po, Panginoon, patawarin niyo kami kung dumaraan kami sa mga pagkakataon. Kami ay nag-aalinlangan, kami ay natatakot, kami ay pinanghihinaan. Matuto kami nawa na mas lalong kumilala sa iyong kapangyarihan, gaano man kagulo ang mga kaganapan sa paligid, gaano man kasama ang mga balitang na aming naririnig, hindi kami dapat matakot sapagkat meron kaming Diyos na pinaglilingkuran na kontrol ang lahat ng bagay sa mundo ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita na nag-aabot ng pag-asa at inspirasyon. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang aming mga puso ay patuloy na tumatas, patuloy na magtiwala sa magagawa niyo po sa aming mga buhay. In the middle of chaos, Panginoon, inilagay mo na sa harmony ang lahat ng bagay. Kaya kung nakakaranas man kami ng mga unos o bagyo, alam namin, Panginoon, na ang lahat ng ito ay seasonal at lilipas din lamang. Ang pinakamahalaga ay samahan niyo po kami at ingatan sa lahat ng mga nararanasan namin ito, Panginoon. At pangahawakan namin ang iyong pangako na hindi niyo po pababayaan ang mga taong patuloy na nagtitiwala sa iyo. I-bless niyo rin po, Panginoon, ang mga dumalo sa gabi ito. Ano man po, Panginoon, ang kanilang mga prayer requests. Ano man po ang kanilang mga kahilingan, ito po ang siyang nakakaalam. Ipagkaloob sa gabi ito sa pangalan ni Jesus. Wala man kami patago sa iyo, Panginoon, pero kami po ay humihingi ng pagpapala sa iyo. Dalangin din namin, Ama, ang iyong pag-iingat sa bawat isa sa amin. Sa aming pag-uwi, kami po isamahan ng iyong mga anghel. Pati na po ang aming mga pamilya, isa'y po namin yung pinagkakatiwala ang kanilang mga kaligtasan. At palain na rin po ang mga taong patuloy na sumusuporta sa gawain ito. Ikaw po ang siyang bahalang magbalik ng umaapaw na pagpapala sa kanilang mga kabuhayan. At dalangin ko, Panginoon, ang inyong mga lingkod simula sa coordinators, ang ng kanyang mga kasamahan, mga awit at manunugtog ninyo ay patuloy na biyayaan ng ibayong kalakasan, malayo sa lahat ng uri ng mga sakit at karamdaman, malayo sa anumang uri ng kapahamakan, pati na po ang aming mga pamilya. Hindi po ang inyong mga lingkod na nagpapahayag ng iyong salita ay panindigan palagi sa tama at matutong magpahalaga, Panginoon, sa paghahayag ng iyong salita, Panginoon, at magsilbing pag-asa ang bawat bukang bibig na lumalabas po sa aming mga bibig, ang bawat sinasabi namin pagdating ng encouragement sa lahat po ng nakakapakinig. Sino man po, Panginoon, ang mga hinihiling ng kagalingan, ano man ang kanilang karamdaman ngayong gabi ito, inaangkin na po namin ang pagdaloy ng kagalingan, himala sa pangalan ni Jesus. Dalangin po namin ang aming bansa na minamahal, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na palagi niyo pong samahan at ingatan ang anumang mga nararanasan po namin, mga calamity, mga bagyo, Panginoon. Ang iyong divine protection ang palaging sumama sa amin, sa aming mga tahanang pinag-uwian. Kami po'y palagi ninyong ingatan, Lord. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain po tayong lahat ni Yahweh El Shaddai. Give thanks.